Ang bait talaga ni Lord sa akin. Mabait na ang asawa ko, mabait pa ang bayanan ko. Ano pa nga ba ang mahihiling ko? Salamat mo po tita, nakangiti kong sagot. Anong tita? Hanggang ngayon pa ba naman iyan pa rin ang itatawag mo sa akin? Magkakaanak na kayo't lahat nitong si Rafael, kaya simula ngayong araw mommy na ang itawag mo sa akin at daddy na din kay Gabriel, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na mapatingin kay Rafael. Naku Sunshine, hindi pwedeng hindi mo sundin ang gusto ni mommy. Magtatampo sa iyo iyan, nakangiting sabat naman ni Rafael. Seryoso naman na nagpapalipat-lipat ng tingin si tita, si mommy pala sa aming dalawa. Opo mo mommy, sagot sabay ko. Wala hindi pa ako sanay. Kahit papaano maihiya pa rin naman akong nararamdaman sa katawan ko. Talagang hindi na iba ang tingin nila sa akin. Talagang itinuring na nila ako bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sige, maiwan ko muna kayo. Ipapahatid ko na lang dito sa kwarto nyo ang pinabili kong mga vitamins para kay Veronica and Rafael. Huwag mong kalimutan ang bilin ko, wika ni Tita Carissa sabay titig sa anak. Kaagad naman tumango si Rafael. Sure mom. Don't worry, ako ang bahala sa kanya. Dodoblehin ko ang pag-iingat ko sa asawa ko mom, lalo na at magkakaanak na kami. Nakangiting sagot ni Rafael sa ina, kaya naman tuluyan ang nagpaalam si tita. Lumabas na ito ng kwarto namin kaya ako naman ang hinarap ni Rafael. Nabusog ka ba sa kinain mo? Tanong nito. Kaagad akong tumango. Hindi lang yata ako ang nabusog pati na din ang baby natin. Parang nakikikain na rin sa tayan ko. Paglaki nitong anak natin tiyak na croissant ang paborito niyang kainin, nakangiti kong sagot. Matiim naman akong tinitigan ni Rafael sa mga mata bago sumagot. Sorry ha, mahinahon nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Sorry. Para saan, tanong ko. Sa nangyayari ngayon? Ramdam ko ang hirap na nararanasan mo ngayon dahil sa pagbubuntis mo, sagot nito. Muli akong napangiti. Ano ka ba? Akala ko kung ano na ang nagawa mong kasalanan at nagsusori ka sa akin natatawa kong sagot. Hinawakan ko ito sa kanyang kamay at dinala sa tiyan ko. Malapit na tayong magkakababy. Hindi mo ba narinig ang sinabi kanina ni Mommy Carissa? Normal lang sa isang buntis na makaramdam ng ganito. Huwag mo akong alalahanin. Kayang-kaya ko ito, nakangiti kong sagot. Alam kong kayang-kaya mo iyan, Sunshine. Pero hindi mo maalis sa akin na makaramdam ng pag-aalala. Alam mo naman na nahihirapan din ako tuwing nakikita kitang nahihirapan, sagot nito. Ikaw talaga. Huwag mo akong alalahanin. Ang mabuti pa hanapan mo ako ng manggang hilaw. Parang gusto kong kumain noon, sagot ko. Tinitigan ako nito bago sumagot. Iyan na ba iyong tinatawag na cravings, tanong nito. Alangan naman akong tumago. Samahan mo na din ang bagoong alamang ha? Gusto ko iyon, pahabol kong wika. Kaagad naman itong napatayo at diretsong naglakad palabas ng kwarto. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang may nakaguhit na masayang ngiti sa labi ko. Mahirap pala talaga ang magbuntis. Iyon ang napatunayan ko. Kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain na ibinibigay sa akin, hindi ko naman kayang kainin. Isinusuka ko lang lahat iyon na siyang labis na ipinag-alala ni Rafael, pati na din nila Mommy Carissa at Daddy Gabriel. Katulad ngayon. Umagang-umaga at nakaupo na ako dito sa garden habang pinagmamasdan ang mga halaman ni Mommy Carissa na nag-uumpisa ng mamulaklak. Ito ang gusto kong gawin tuwing umaga. Nababawasan ang nararamdaman kong pagkahilo tuwing nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Halos 2 araw na din akong hindi sumasabay sa pagkain nila dahil naduduwal ako kapag naaamoy ko kung ano ang nakahain sa mesa. Mamayang hapon ang kasal nila Jen. Dalangin ko na sana bumuti ang pakiramdam ko para naman makadalo ako. Baka kasi magtampo sa akin ang kaibigan ko at tiyak na hindi din dadalo si Rafael kung hindi ako makakasama. Nakaredy pa naman na ang mga isusuot namin. Kumusta ang pakiramdam mo? Kaagad akong napalingon nang mapansin ko ang papalapit na si Rafael. Nakakasual na kasuotan habang nakangiting nakatitig sa akin. May hawak itong isang basong orange juice at isang balot ng croissant. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Croissant, iyan lang ang kaya kong kainin ngayon na hindi ko isinusuka. Mabuti na lang at hindi ako nagsasawa sa pagkain ito.
Nagsuggest si Tita Carissa kahapon na kung umayos-ayos ang pakiramdam ko, isasama niya daw ako sa supermarket. Para makapamili daw ako ng mga gusto kong kainin. Para sa akin ba iyang dala mo? Nakangiti kong tanong. Kaagad naman itong tumango sabay halik sa noo ko ng tuluyan na itong nakalapit sa akin. Inilapag nito ang hawak sa mesa at naupo sa tabi ko. Kumuha ng isang pirasong croissant at tinanggal ang nakabalot na plastic. Yes, wala tayong choice. Ito pa lang ang kaya mong kainin, nakangiti nitong sagot. Croissant with cheese. Sa bagay, wala naman akong ibang gusto talaga. Kapag ibang flavor ng croissant ang ibibigay nito, tiyak na hindi ko naman makakain. Here, kumain ka na pagkatapos akyat na tayo ng kwarto. Mamaya ng kaunti masakit na ang sikat ng araw. Nagpaluto pala si Mommy na sinigang na isda. Sana magustuhan mo para naman mailaman ang sikmura mo mamaya sa kasal ni Jen, nakangiti nitong wika. Kinuha ko ang ibinigay nitong croissant at inumpisahang kainin. Medyo maayos naman na ang pakiramdam ko. Siguro matutulog lang ako ng kaunti bago tayo aalis mamaya, sagot ko. Tumango naman si Rafael at nakangiti akong pinagmasdan. Kitang-kita ko sa mga nito ang pagmamahal na nararamdaman nito para sa akin. Araw ng kasal, Jen. Mabuti na lang at umayos ang pakiramdam ko pagkatapos namin kumain ng lunch. Sinigang na isda ang ipinaulam sa akin at himala na nagustuhan ko iyon. Tinanggap ng sistema ko ang lahat ng kinain ko at hindi man lang ako naduwal. Ganoon daw talaga iyon minsan. Hindi naman daw lahat ng oras nagiging picky eater ang isang buntis. Bigla na lang daw nararamdaman iyon sa mga hindi inaasahan pagkakataon hanggang matapos ang first trimester ng pagbubuntis ko. Nakapagbihis na din ako ng damit na pasok sa dress code ng kasal ni Jen. Pink and blue ang color motif nito, kaya naman kulay pink ang suot ko ngayong dress na lagpas tuhod. Pinarisan ko iyon ng 2 inches sandal samantalang gwapong-gwapo naman ako kay Rafael sa suot nitong color dark blue suit. Si Mommy Carissa na din ang naglagay ng makeup ko kanina. Talagang pinili nitong gamitin ang mga makeup na pasok sa panlasa ng isang kagaya kong nakakaranas ng maselan na pagbubuntis. Talagang pinaamoy pa nito sa akin kanina ang lahat ng pwedeng gamitin sa aking mukha bago ini-apply sa akin. Huwag kang mahiya magsabi kung may nararamdaman kang kakaiba sarili mo, ihaha, bili ni tita sa akin pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng simbahan. Sweetheart, ilang beses mo nang binanggit yan. Parang mas kabado ka pa yata compare sa anak mo, narinig ko naman sabat ni Daddy Gabriel sa kanyang asawa. Sa bagay, ilang beses na nasabi ni Mommy ang katagang iyon, kaya siguro nag-react na ng ganoon si Daddy. Nagpapaalala lang ako, Gabriel. Naranasan ko ang hirap sa pagbubuntis, kaya hindi mo mawala sa akin na mag-alala sa kalagayan ngayon ni Veronica, sagot naman ni Mommy. Nakangiti naman kaming dalawa ni Rafael na pinapanood ang dalawa. Nako, ikaw talaga. Huwag kang magalit, sweetheart. Pinapaalala ko lang naman sa iyo na ilang beses mo nang nababanggit iyang bilin mo. Katwiran ni Daddy. Hayin ako. So tingin mo sa akin ulyanin na ako. Napaulit-ulit na lang ako. Ewan ko sa iyo, Gabriel. Huwag mo akong kausapin, gigil naman na sagot ni Mommy sa asawa. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti. Ang cute kasi nila tingnan kapag nagtatalo. Nako, awat na nga. Hindi ito ang tamang time para magtalo. Ako na ang bahala sa asawa ko, Mom, Dad. Hindi ko siya pababayaan. Isa pa kasal ngayon ng apo nyo, kaya huwag na kayong mag-away. Malambing naman na sabat ni Rafael sa dalawa. Ito kasing mommy nyo masyadong high blood. Pinapa, hindi na natapos ni Daddy ang sasabihin ng biglang sumabat si Mommy. Ikaw yata itong paulit-ulit eh. Gabriel ha, huwag mong hintayin na mag-walk out ako dito. Masyado ka nang makulit, banta ni Mommy. Sweetheart naman. Huwag naman ganyan. Nagbibiro lang naman ako. Sagot naman ni Daddy. Sa kanilang dalawa ito iyong kalmado lang. Mukhang sanay naman si Daddy Gabriel sa mga tantrums ni Mommy. Sa bagay ganoon talaga siguro kapag mahal nyo ang isang tao. Isa pa sa tagal nilang magkasama talagang kabisado na nila ang ugali na isa't isa. Hindi ko alam pero natutuwa akong pinagmamasdan sila habang pilit na sinusuyo ni Daddy si Mommy Carissa. Uy Rafael, huwag mong kalimutan ang bili ng mommy mo. Isa puso nyo iyon lalo na at first baby nyo iyan, wika ni Daddy sa aming dalawa ni Rafael, sabay ngiting-ngiti na sinulyapan si Mommy.
Napaismid naman si Mommy at nagpatiuna ng naglakad papunta sa direksyon ng simbahan. Talagang nag-aaway sila, hindi ko maiwasang bulong kay Rafael. Nasundan na lang din ng tingin ang mga magulang bago sumagot. Normal lang iyan sa kanila. Sanay na ako. Pansinin mo, wala pang 5 minuto bati na naman agad iyan silang dalawa. Hayaan mo na lang, sagot nito at hinawakan na ako sa kamay. Nag-umpisa na din kaming humakbang papuntang simbahan. First time ko kasi silang napansin na magtalo kaya nag-aalala din ako kanina, muling wika ko kay Rafael. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. Hindi nila iyan ipinapakita sa amin kapag nagkakatampuhan silang dalawa. Pero sure naman ako na love nila ang isa't isa, sagot ni Rafael. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti habang iginagala ang tingin sa paligid. Unti-unti na din palang nagsipag, datingan ang mga bisita. Wala pa ang bride pero napansin ko na ang groom sa may bungad ng simbahan, kaya naman kaagad akong niyaya ni Rafael na pumunta doon. Rafael, long time no see, kaagad na bati sa amin ni Pinot. Ito ang pumalit kay Rafael para maging best man ni Drake. Kumusta? Nagmukha kang tao ngayon nakangiting biro naman ni Rafael kay Pinot. Nagtapikan pa sila ng balikat at nagkamay kaya naman natutuwa akong pinapanood sila. Ang harsh mo naman sa akin pare. Palibhasa katulad ka din ni Drake na malapit ng maging ama. Natatawa nitong sagot sabay sulyap sa akin. Nakangiti ako nitong tinanguan sa bailahad ng kamay sa akin. Congratulations sa inyo Veronica. Ninong ako dyan sa first baby nyo nitong kaibigan ko ha. Wika pa nito. Nagulat pa ako dahil tinabig ni Rafael ang kamay nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig kay Rafael. Ulol! Hindi mo na kailangan pang makipagkamay sa misis ko. Masela ng pagbubuntis niya at baka may germs pa iyang kamay mo, diretsahan na wika ni Rafael. Kaagad ko naman narinig na nagkatawanan ang mga kaibigan nito. Kasama na doon si Pinot na mukhang hindi man lang apektado sa ginawa ni Rafael ngayon lang sa kanya. Ang sabihin mo possessive ka lang talaga. Dinahilan pa ang germs. Natatawang sagot ni Pinot. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magkakainitan ang magkakaibigan Akala ko talaga magagalit si Pinot sa pagtabig ng kamay nito, gayong gusto lang naman nitong mag-congratulate sa akin. Whatever, sagot ni Rafael at si Drake naman ang binalingan. Yes, by the way, congratulations sa inyong dalawa ng pamangkin ko. Huwag ko lang mabalitaan na sinasaktan or niluluko mo siya. Kung hindi mananagot ka sa akin, seryosong wika ni Rafael sa kaibigan. Kaagad naman gumuhit ang ngiti sa labi ni Drake. Seryoso din nitong tinitigan si Rafael bago tumango. Asahan niyo po, uncle. Mamahalin ko ng buong puso ang pamangkin niyo, sagot nito. Kaagad naman napahalakhak si Pinot sa narinig. Come again? Anong sabi mo? Uncle, nagtatakang tanong ni Rafael sa kaibigan. Baka sa boses nito ang tinitimping inis. Putek na iyan. Uncle daw, sabat naman ni Pinot. Ulol Drake. Huwag mo akong matawag-tawag na uncle dahil mas matanda ka pa sa akin ng 1 taon. Gigil naman na wika ni Rafael sa kaibigan. Lalong natawa si Pinot. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti sa kulitan ng magkakaibigan. Ano po ba ang dapat? Tiyuhin po kayo ng asawa ko at dapat lang po na iyon din ang itawag ko po sa iyo, sagot naman ni Drake. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o hindi. Talagang may po pa sa bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Lalo naman naningkit ang mga mata ni Rafael dahil sa inis. Gago. Subukan mo lang ulit na tawagin akong uncle. Haharap ka talaga sa altar ng basag ang mukha mo. Gigil na sagot ni Rafael at akmang upakan na nito ang kaibigan nang bigla itong nagsalita. Hey! Hey, relax! Grabe ka naman. Binibiro lang naman kita Ang init ng ulo nito. Ikaw ba ang naglilihi sa inyong dalawa? Pabirong sagot ni Drake at umatras pa ito. Takot yata na tutuhanin ni Rafael ang banta na babasagin ang kanyang mukha. Loko ka. Umayos ka kung gusto mo pang mamentain iyang kapugyan mo. Sagot ni Rafael at igingya na ako papasok ng simbahan. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ko ang pag-high five ng dalawa nitong kaibigan na sina Pinot at Drake. Sa hitsura ng mga ito, nagkasundo marahil para asarin si Rafael.
Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang tahimik na pinapanood si Jen na naglalakad sa gitna ng isle. Kasama nito ang kanyang mga magulang na sina Ate Arabella at Kuya Court. Gandang-ganda ako kay Jen. Malayo ang hitsura nito noong mga panahon na kinukomfort ko pa lang ito noong nalaman niya na may ibang nobya si Drake. Sa ngayon nakikita ko na kung gaano ito kasaya. Mukhang mahal na mahal din ito si Drake, kaya naman alam kong magiging masaya ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Kapag ikasal tayo, gusto ko mas maganda pa dito, narinig ko pang wika ni Rafael. Hawak nito ang aking kamay habang tahimik na nag-oobserba sa mga kaganapan sa buong paligid. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng tuwa dahil sa sinabi nito. Lalo na ngayon at sa mismong bibig nito ko narinig na may balak din pala akong pakasalan sa simbahan. Siyempre naman, katulad ng ibang mga kababaihan, pangarap ko din maglakad sa gitna ng isla habang nakasuot ng puting treje de boda. Pangarap ko din na sabay kaming manumpa ni Rafael sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa habang saksi ang buo naming pamilya at ilang malalapit na mga kaibigan. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos din ang seremonya ng kasal nila Jen at Drake. Kita ko ang tuwa sa mga mata ng bagong kasal pati na din ng lahat ng mga bisita. Kita ko din kung paano proud sila Mommy Carissa at Daddy Gabriel sa kanilang apo. Gusto ko silang personal na congratulate Rafael, nakangiti kong bulong kay Rafael. Kanya-kanya nang lapit sa mga bagong kasal ang ilang bisita para bumati. Kaagad naman akong inalalaya ni Rafael palapit kina Jen. Jen, congratulations. Sa wakas proud Mrs. Jen Santillan Davis ka na, nakangiti kong wika dito at kaagad na nakipagbeso. Medyo halata na pala ang umbok ng tiyan ni Jen. Sa bagay, nasa 4 months na pala ang tiyan nito ngayon. Ilang buwan na lang at masisilayan na nila ang kanilang panganay na anak. Thank you, Nika. Naku, sana kayo naman ni Uncle Rafael ang isusunod na ikasal sa simbahan, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapasulyap kay Rafael na noon ay abala din sa pagbati kay Drake. Well, hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa bagay na iyan, pero isa iyan sa mga pangarap ko. Halos pabulong kong sagot. Iniiwasan ko na marinig iyon ni Rafael. Nakakahiya kasi. Baka isipin nito na masyado naman yata akong atat na ikasal kami sa simbahan. I know na mangyayari din iyan and excited na ako. Siya nga pala, hindi pa pala kita personal na na-congratulate tungkol sa pagbubuntis mo. Ilang buwan lang ang bibilangin at pareho na pala tayong maging mommy, nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang matawa. Hay medyo hirap ako ngayon sa morning sickness pero kakayanin para kay baby at sa daddy niya, nakangiti kong wika. Truth. And besides, alam kong hindi ka naman pababayaan ni Uncle.